Panginoon na lang aming nasasandalan. Ramdam namin bigat ng mundong naiwan. Eto kami nagtatanong, kailan ka ba uuwi? Sa bawat araw halos merong nasasawi. Iba na ang bayan, nakakapanibago. Dating matatag, ngayon gulong-gulo. Etong bansang ginawa mong mapayapa, nagsilayas na mga kriminal at sugapa. Naku po, ito na naman, may dayaan na naman di umano sa online voting ng senatorial. Naku po, kumakalat sa social media. Keso ang binuto daw Team PDP laban, Team Duterte. Tapos nung iniskan daw yung QR code, ang lumabas Team ni Marcos Jr. Yung mga senatorial niya. Nako po, gaano kaya ito katotoo na may daya ang nangyayaring ganito di umano sa online voting? Nako po, Comelec, gumawa na kayo ng action dito. Kung kayo man ang may gawa nito, dapat ang Senado ay mag-imbestiga nito. Dapat hindi ito mangyari kasi baka mananalo ang Marcos administration senatorial lineup nito. Nako po, delikado ito. Panoorin natin tong balita ng 105.9 True FM. Rereklamo ang ilang Pinoy abroad matapos bumoto online. Hindi raw kasi tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang Comelec. Naritong report ni Carrie K. Tour. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Naku po. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang Comelec. Naku! Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Talaga? Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Naku! Ayon pa kay Comelec Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto sa halos 80 posts ng Comelec sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Naku! Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Naku! Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, pero po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yun papayagan. Kasi nga, paglabas, mapapakita nila yung picture ng sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na mag-picture. Naku! Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling verifikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng Comelec, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi bumoto. Inaasahan ng Comelec na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Yun po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Tama lang, dapat lang. Mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Yun lang. Paliwanag nyo yan, Comelec.
Kasi pag nagkataong may daya ang nangyayari, mananagot kayo sa batas. Ito naman, panoorin natin tong paliwanag ni Attorney Harold Respicio. Ito yung IT expert na nagbunyag na possible di umano, sabi niya, na maaaring may daya ang mangyayari sa online voting or sa eleksyon na ang COMELEC lang ang may nakakaalam. Panoorin natin tong paliwanag niya. Kasi isang magaling na abogado rin to at isang IT expert. Number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting. Pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rinirecord sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Yun ang sinabi ni Harold Respicio, no? Naku po, COMELEC, paliwanag nyo to sa taong bayan. Sakaling ito'y magkatotoo, may paglalagyan kayo sa batas.